Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, Sayad versus Marshall Bonifacio, and still flip top tayo. And halos katatapos lang natin reviewin yung bagong upload na flip top isa buhay first round, yung second 3 natin. Kasi yung first 3 natin was uploaded, I think, ano ba, May or April, dun ba? Hindi ko na matandaan kung April or May, pero hindi ko May sa tingin ko May. Tapos ngayon, another 3 this first week ng June. Tas yung last 2, yung Goryong Talas tsaka Raffian and the G-Clown Unico, sana masingit natin this month of June. After kasi natin ma-review tong Sayad vs Marshall, meron pa tayong isang battle na re-reviewin, yung Zaki vs Pan, and I hope after nun uploaded na yun sa channel ng Flip Top. So ayun, singit natin kung ma-upload at ma-review natin sana this month of June. And speaking of Flip Top, ito na, Sayad vs Marshall, and syempre still sa second side pa rin. And yung prediction video ko sa battle na to was uploaded sa FB page ko na Judge Ginan. So if may time kayo, lagi ko sinasabi na if may time kayo, pwede nyo tignan, pwede nyo i-check kung ano yung naging prediction ko doon sa buong lineup ng second side 15. So may naging prediction din ako doon sa Langit Lupa, pero hindi ko siya natapos overall. Siguro yung day 1 lang, pero hindi kompleto yung day 1. Sa day 2, hindi ko rin matandaan kung ilan lang, pero pili lang din. Yung ano naman, yung zoning, try natin kasi July 4 na yun no. Try natin matapos mabigyan ng prediction yung yung zoning. So yun. Start tayo. Sayad vs Marshall. Game. Game. Ulit nga. Sayad, tinanong niya si Marshall kung sino trad niya mauna. Sabi niya ngayon sino naman daw. Sabi ni Sayad, sige, siya na daw mauna. Tig-2 minuto dapat. Ang gulo Unang balat, 7-5-15-2. Game. Sinong unang makakalimot? Sinong unang mauutal? Bulong-bulungan pagtalikod dyan iikot yung sugal. Tipong unang matatalisod makakalikot ng brutal at buntal ang ihilot sa kikilos na butal. Total itong sakdal papunta din dun yung andar gumugusto ng titulo. Sa panayam niyang nakalkal magkakampyon daw balang araw. Taas noon niyang dinaldal at naawa yung katotohanan di ka na lamang sinampal. Tapos nandito ka ngayon, ano sa akin ka magbabawi? Pagkakamaling sinusundan ng isa pang pagkakamali. Kung mga kwento na pagtatahe, bayani sa pagkakabali. Mabayo kang isinilang pero Bonifacio kang masasawi. Kung nagustuhan mo yun, dapat pa ba akong masurpresa? Kung ikaw yung gagawin lahat ng respeto, makolekta, handang kumain ng bala, laging handang mabayoneta yung mabayo at Bonifacio, sa ganon magkokonekta.
Pagamat rerektang kabiguan ay manatili kang alisto kasi kung ama ka ng katipunan, ako higit pa sa asinto. Nakalkulado bawat kilos at may galaw sa pagkumpas. Kapag namali ka ng batikos ang araw-araw mo undas, o ang namali ba pagtuklas ng alias niya sa larangan pagkat yung Bonifacio niya Marcial na alias din ang Dilawan. Kung sinasanto Aquino, ba't nandito tong bugoy? Ano pag naligpit kita dito, misis mo magtutuloy? Pues hindi ako papayag. Ang pagkabasag dadamhin sa naratibong ka, Andres, ko pa rin to dadalhin kung saan ka biyak magagahasa pagkatapos magapi. Mukhang paiyak na kinawawa tatatak sa salapi. Ano, nababaliw ka na? Sa papuri na takam dahil sa the gods must be crazy? Ang dami mong alam, baka nga nababaliw ka na. Malamang sa malamang. Ako nga pala si Sayad at ito sinababaliw pa lang. Wala pang 2 minuto yun, ha. Disiplinado na Sayad. Anyway, I think hindi naman tayo bago sa estilo ni Sayad, no? So, yun, technical, lyricism, paggamit ng mga matatalinhagang mga references, 'di ba? So pagsabayin natin to, guys, kasi mahirap magbigay ng prediction sa ganung pinakita ni Sayad. I mean, ang hirap magbigay ng hatol or judgment sa pinakitang performance ni Sayad kasi malinis, 'di ba? Malinis, but kailangan ko kailangan ko ng katapat dun para mas ma-explain ko sa inyo ng maayos. So so far hang muna natin, pakinggan muna natin si Marcial at pagbanggain natin, pagtapatin natin yung performance nilang dalawa sa unang ikot. So game. Flip top game! Wala namang sa tingin ko naman more on technicals and lyricism to itong battle na to So, let's see kung sino yung mas magiging creative sa dalawa. So, game. Game. Flip top game! Purong Tagalog man o Taglish yung dala niyang pabibo. Yung dala ko naman tsak tatagos sa kahit saang igo. Di ba parang bakla lang yan? Nag-aalter pa siya dito. Ngayon si Sayad ay mapapaslang na para bang Carlito. Dinig ko yung bawat ritmo ng musikang iyong ginagalawan. Siyudad ni Nero may ozone disco, ganun ngayon ang iyong sinasayawan. Kahit anong gawin mong ritual pa dito nang maabot ang iyong ikakalamang. Ika'y obispo ng batasismo, bakit ako matatakot sa iyong dinadasalan? Kasi nga gods must be crazy! Ayun sumakto kayong linya. Baka Panginoong may Sayad ilustrado na pakita. Mauulit kasaysayan walang bago sa balita. Ang ilustrado mangangayaw sa Bonifacio opensiba. Bagsak daw yung karera ko, babang baba amigo. Lagpas rock bottom ito, impyerno fuck! Ang ganda pala dito. Parang harang patawa-tawang tapang-tapangan na maligno. Pinagalit sa komedyante na nababakla kay Sinyo. Uy. Nag-call out nung sinagot, akala natin mangyayari din. Pero yung hayop sa galing biglang nagmaskara. Yung hayop sa galing biglang nagmaskara. Natakot yatang huntingin. Pa-costume ka pa, bitch. Baliw-baliwan pa yung marketing. Takot pa lang masibak ng Joker. Pa-virgin ka pa, Harley Quinn. Inisip mo bang komedyante mga seryoso para sa mga binubuo mong obra? Inisip mo bang mas laugh trip ako kay Sinyo nang inspirado kang kumontra? Pues eto, stand up laban sa heckler, all the smoke sa pagkumpronta. Yung napili mong komedyante, yun pang malakas bumomba. Parang banat na may halaman yung halak kay apaw. Pagbaksa ka, hagalpakan, papalakpak ang tough crowd. Eto na yung punchline, Barry. Ha ha, you will laugh loud. Ano ang joke na pampatulog sa may katok? Eh di knock, you the fuck out! Kung di ka natawa, ayos lang, reaksyon mo nararapat, sa utak mo walang problema.
Bakit nga naman tatawa kung nambabalda ang benga? Kung masakit yan, hindi sa tawa, kundi tama sa bodega. Masakit pa nga, hindi sa haha, suntok na umunekta. Tangina, sa lakas ng impact, alog ang utak. Habang pumapatak ang tears, na-realize mong di ako komedyante. At pabagsak na yung karir. Hindi ako si Sinyo. Pero what the fuck, I am here. Wala ka most viewed, meron kang Battle of the Year. Uy. Okay. Yun, mas nakita ko na yung difference ng round 1 nila parehas. And sa tingin ko, bibigay ko kay Marshall sa score na 8-7. So actually, maraming differences. 'Di ba? Pero dun muna tayo sa similarities nila. So sa estilo nila, hindi naman nagkakalayo eh. Parehas namang technicals itong dalawang to. Actually, nasabi ko na to sa prediction video ko eh. Pero sige, parehas silang technicals. 'Di ba? Parehas silang yung lyricism nila almost identical, yung technicals nila, yung technical writings nila almost identical. Yung performance nila, sa tingin ko doon minsan magkakatalo kasi may mga times or may mga battles si Sayad na yung delivery niya, yung performance niya sobrang angas. Ganon din si Marshall, 'di ba? But this time I think sa aggressiveness, sa tingin ko bibigay ko kay Marshall 'yon. 'Di ba? So, ano natin ipagtapat-tapatin natin per category. So, technical writings, bigyan ko ng tie. Sa lyricism, tie din. 'Di ba? Angles, punchlines, and references. Itong tatlong to, ibibigay ko to kay Marshall. Unang-una, mas effective yung mga ginamit ni Marshall na references. Sa Angles naman, mas direct yung mga, yung punchlines and angles, sa tingin ko mas direct pumunchline si Marshall compare kay Sayad. Kasi yung overall ni Sayad, more on para sa akin more on narrative siya na hindi ganun ka-direct for Marshall. Then yung kay Marshall naman, as a whole, may mga references, may mga punchlines, may mga angles na masasabi mo na para kay Sayad lang talaga eh. Tapos ayun, yung about yung ni-reference ni Marshall si Sinyo, tapos yung haha, yung hindi komedyante, 'di ba? So maganda yung unang ikot ni Marshall. Sobrang naging pulido 'yon kung paano niya kinompare yung estilo nila ni Sinyo at siya ni Marshall, na hindi nga daw siya komedyante something, pero may ginamit na angulo na punchline si Marshall about dun sa comedy, about dun sa haha, masakit yung panga. Ang ganda, 'di ba? So ang ganda nung round 1 ni Marshall, kaya bibigay ko yun ng sa tingin ko 9 points eh, 'di ba? Ganon. So it's a 9-7 in favor of Marshall. Mas maganda yung pagkakalatag, yung transition from ayaw sa komedyante pero takot kay Sinyo, 'di ba? From there to this, ang ganda ng transition. So yun lang, bigay ko yung score in favor of Marshall sa 9-7. So yun, round 2. Game. Shock Maestro. GL. Taglish pero unique yung style. Ito Anderson, Nightwing, Rhyme Zone, AI na pwedeng Poison, pwedeng Vidrum, kasi Mokojin, worldwide rap in Luzon, Visayas, Mindanao at West Side. Halos lahat ng nakalaban mo, binabato ka ng ganyan, ang kumapit wala. Mahigit 1 dekada kang pinaparatangang gaya-gaya. Bakit kaya? Bakit kaya? Tapos, patuloy lang patay mali siya sa linalaban niyang karera, sumalangit nawa. Pes punuan na yung liga at mabigat yung mga sakay, kaya anong sabit? Baba! Batch 2015,
Sobrang solido at pulido sa halos lahat ng elements. Pinagsigawan niya sa mga baguhan, yun daw ang kanyang represent. At ikaw lang ang nagmalaki niyan. Ano para sa husay mo may evidence? Tamang apply kang heavyweight tapos yung mga kasabayan mo re-reference? Martial na kabatch ni Mot, ni J Black, ni Six Strep, ni Envy, martial na kabatch ni Marco, ni Lipgram, ni Topper at ni Cripply, martial na kabatch ni J-King, ni Sur, ni EJ, ni Lance, martial na kabatch ni Emer na kasabayan din ni Tats. Ang haba ng setup, walang suntok. Yung momentum pa-decline. Ang gusto ko lang sabihin sa putang ina mo, mas magaling sa'yo si Prince Rhyme. Gago. Kaya all this time na nagpapakilala ang fantastic ay nakilalang ignoranting umaabante pa atras. Napawang katotohanan pagkat polusyon ng iyong hangin, hangad maging dakila at nalila sa hangarin, pagkukulang hahanapin, pag lumutang pasayarin, umaasal dominante tong may mababang antas. Itsura binabago para magmukha ng gagalangin, kaso ako'y hindi na makatao kung ikay hindi na nagkakanin. Ang mga baraha ay markado kahit paano balasahin, mananatili kang miserable sa magkakaibang landas. Ano, nababaliw ka na? Sa papuri na takam? O dahil sa the gods must be crazy, ang dami mong alam. Baka nga nababaliw ka na. Malamang sa malamang, ako nga pala si Sayad at ito sinababaliw pa lang. Okay, so yung ender ni Sayad, inulit lang niyan. No? Siguro all 3 rounds ganun yung ender niya. Okay, I think same eh. Nagkaroon lang ng konting momentum si Sayad dun sa first part, pero nawala after eh. Kasi mas naramdaman ko si Sayad dun sa dun sa direct na, yun kasi yung kulang eh. Para sa akin ha. Yun nga yung napuna ko sa round 1, 'di ba? Na kulang sa direct angle at direct punchline. And nakita ko yun sa first half ni Sayad, yung umatake siya, yung ni-reference niya yung mga kasabayan ni Martial. 'Di ba? Yung Martial na kasabayan ni Mot, ni Six Threat, ni Envy, yung batch 2015. So maganda yun. Akala ko magtutuloy-tuloy na yung ganong direct angle for Martial, pero bumitaw eh. Bumitaw yun sa bandang dulo. Hindi ko na ulit na feel yung mga ganong punchlines, direct punchlines for Martial from Sayad. So akala ko ayun na, andun na yung momentum eh. Sabi ko, tayo ng momentum na ni Sayad, pero nawala, 'di ba? Sayang, kumalas lang si Sayad pero malakas yung round 2 niya. Sayang. So ayun, round 2 ni Martial, pakinggan natin to. Baliw tala pa lang. Alam mo, maalam sa agham. Tanginang yan. Banu kayo sa batch 1. Tanginang Gago. to, lahat na lang pinapahid. Tangina mo, batch mo si Palakid. Have you ever wondered why Barry is so graphic in a verse? Idol niya si Edgar Allan Poe at H.P. Lovecraft. Classic with the words. Naglalaro ng Magic tsaka Starcraft. Ginagamit niya ay Zerg. Come to think about it, ako pa lang magsasabi sa'yo ng tangina mo, nerd! Dungeons and Dragons sa araw-araw ang kasama, mga neighbor. Yung combo route sa Tekken, nakasulat pa sa paper. Sobrang nerdo mo, wala kang alam tungkol sa Lakers. Sa sobrang nerdo mo, ikaw second favorite MC ng mga Glazers. Kaya ka lang naging brutal, nagsakampo, mabilong ka. At kaya ka nagkarlito ng pagka-nerdo, maipronta. Ramdam ko ng weirdo ka simula nung unang naging tropa. Pag sa barracks, nagbabaraha, naglalapag ka ng Exodia. Gago. Exodia. Alam niyo yun, guys. Alam niyo yung Exodia. Baka most of you, hindi lahat ha. Pero sa tingin ko naman, familiar kayo doon. Exodia sa Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Yan. So, ewan ko lang kung merong ibang Exodia. Pero sa point of view ko, sa kung paano ko naintindihan baraha, naglalapag na Exodia, kung paano ko siya
na na-absorb, I think Yu-Gi-Oh yun, yung card ni Yugi. 'Di ba? Si Yugi, siya yung main character doon. 'Di ba? Sila Kaiba. So, yun. Babarahan, naglalapag ka ng Exodia! Yung mga nag-react in lang yun, nakagets nun. Si Sayad, hari ng lalim, dapat may trono sa Atlantis. Si Carlito, nang susuplex, pero combo lang ni Zangief. Si Sayad, pangkatipunan, tunog bolo at saka karit. Si Carlito, putang ina, yung taga-katips. Hanggang salita lang talaga yung mga quotables at great lines. Ang bobo mo umanggulo, ang boplax mo mag-frame by. Foreign concepts daw si Lucas pero obra mo the same type. Nagmask na parang Dark Knight and all I saw was daylight. Ano? Mali yung comparison. Doubtful ba yung info? Firebird ng Russia, ibong Adarna, ganun kalawsi yung scheme mo. Alam kong di ka nanggagaya, pero pang-ground lang to ng ego. Support ka pa, Simon, sabi ng Count of Monte Cristo. Original, puro, sa ganyang estilo buena mano. Pero kay Lance Invictus Lucas sa mga gaya, dead ang gago. Diamond sa underground. Natural lang bet ng tao nung tinapat sa mga Moissanite mukha ng puwet ng baso. Panong henyo kung dalawang disenyo na laglag? Isa kang medyo alamat, eksperto na palpak, daming naisip, ganyan epekto pagbangag. Ikaw pinaka-resulta kapag nerdo ang nag-drugs. Tangina mismong si Carlito, sinabutahe ka nung sa biglaang pagsulpot. Sumasayaw sa musikang siya lang nakakasagap ng tunog. Mismong pangalawa mong persona, di mo kaya mapasunod. Basta Sayad at Carlito ay hindi magkatugma. Gago, hindi na talaga tinugma eh. Mismong pangalawa mong persona, di mo kaya mapasunod. Basta Sayad at Carlito ay hindi magkatugma. Okay, I think yung explanation ko sa round 1, tawag dito, yung same lang. Kung ano yung explanation ko sa round 1, same lang dito sa magiging explanation ko sa round 2. Siguro ano lang, may konting glimpse lang ng momentum. Kumbaga, nabubuksan na ni Sayad napapalaki na ni Sayad yung maliit na butas eh. Kumbaga, nakukuha na niya yung momentum eh. Pero, nawala. Nabitawan niya kaya hindi niya talaga totally nakuha yung momentum. Si Marshall naman, hindi naman nawawala yung momentum kay Marshall eh. Kumbaga, nasa gitna siya. Hindi niya totally nakukuha yung momentum, pero hindi siya totally bumababa. So parang nasa gitna lang si Marshall. Tsaka yung yung pinaka nagiging savior para sa akin nagiging savior ni Marshall sa pinakasulat niya, yung mga direct angles niya for Sayad. Kasi nalalaro niya 'di ba? Sayad, Carlito. May mga ganong angulo si Marshall. Kaya mas nagiging colorful itong rounds ni Marshall. So hindi mo siya pwedeng i-disregard kasi kahit pa paano may mga punchline si Marshall na direct talaga at yung mga reference na ginamit niya sakto talaga kay Sayad. Unlike kay Sayad, hinahanapan ko si Sayad ng ganun na sana may makuha akong direct angle, magandang punchline, 'di ba? Pero yung estilo kasi ni Sayad, talaga broad talaga siya. Technical lyricism talaga yung So ayun, yun lang naman. And sa tingin ko sa first 2 rounds, ganun at ganun din yung ganun din yung naging resulta. Mas direct umatake, umanggulo si Marshall. 'Di ba? So yun lang, first 2 rounds, ganun talaga, same story. So yun, round 3. Game. Sumuko siya sa sariling angas kaya may luha yung tahol, nangangapital sa pagpapaawa para makakuha ng pabor. Isang typical na yawa na nagkusa, nagahol, ngayon nararapat ka bang ipasok sa nalumang ataol? Yan yung tanong sa aking isip kasi magulo ang naging tema. Nagpatalon-talon siya ng isla ng makababad sa eksena.
Ilinaban yung kultura at linaanan ng pasensya. Ngayon pamilyado na si Joel may binubuhay na hilera. Obligado ng kumayod at pagod sa eksistensya. Obligado ng kumayod at pagod sa eksistensya. Ngayon, nagpaalalay sa banyaga ng makahagod ng pera-pera. Pero ano nga ba talaga ang siyang naging tema? Hindi lang pala mga adik ang kinakain ng sistema. Sa sobrang paggipit ay pinipilit yung papel. Hawak-hawak pa rin lapis pag kumakapit sa pader. Naging puta sa paggamit dating batang Suwael. Ngayon babalik ng Kanaan yung pangalang Israel. Ngayon maglalabas siyang album. Nananawagan ng suporta. Baka makalaya sa pagkagapos kapag yung musika bumomba. Pero sana lang Tagalog nang di masayang makulob. Kasi pag nagra-rap ka sa Bisaya, dayang-dayang yung tunog. Dayang-dayang. Pero kahit palubog o wala kang madagdag, masyado kong galante paray kay hanapan ng ambag. Mahuhulasan sa matsyag at may katotohanan sa bansag. Umilang taon siya sa Luzon, naging Bisayang pinagpag. At kung may hinayang sa bagsak, sa kasawian ni kay haligi. Diamanting hindi hinukay at naumay sa sarili. Kahit wala kang husay sa larangan na napili, ikaw yung patunay na kahit di tunay ay pwedeng manatili. Kaya hindi ka na mababaliw, pero hindi ka na rin titino. Hindi ka na seseryoso, hindi ka na magbibiro. Hindi ka na magpapatuloy at hindi na hihinto. Hindi ka na matatahimik at hindi nakikibo. Okay, so tuloy tayo. Still, ganun pa rin. Ano pa nga nagkaroon pa nga ng starter si Sayad eh. So, sa tingin ko, klaro to na Marshall, no? So, yun. Pero, respect kay Sayad. Panoorin natin si Marshall dito. Tangina mo, iyak! Gusto mo Tagalog? Imong mama bahog bilat. Gago, Tagalog ba yun? Kansilado pagkatao parang breach yung birth. Mamahalin mo kalikasan, I'll make you kiss the earth. Total wala pa nga yung amo, I'll kill you first. Yung linya-linya mong kulabo magiging tribute shirt, aakyatin ng bundok. Aasintahin ng tuktok. Sa oportunidad, busog pero sa resulta ay naging dayok-dok. Mapipinsala ka sa sulat, dadamahin mo bugok. Aasinan ko pa yung sugat ng asin tibuok. Go bananas, I'll go apeshit, pambisaya na konteksto. Walang pake kung may ungguyan, tol, si baka na diretso. Pagkasayan isigaw, pakilala mong imbento. DDS na proud ang niyayabang mo depekto. Dinamay mo, tatay ni J. King. Ganyan ka ka-lyrical, pre. Nung dinamay ni Vitrum si Lil Jan para ka maghihigante. Excuse mo, meron kang sayad ng pagtingin malanse. Hindi yan mental health issue, tawag dyan pag-iinarte. Nakilalang rich sa mga linya nung nagipit damay pamilya. Nagpi-flip daw kanyang diwa, panlihis niya na babisa. Parang flick lang ba na split at nasa clip ay siya ang bida sa malagim na pinakita. That wasn't me, that was Patricia. Gipit. That wasn't me, that was Patricia. That wasn't me, that was Patricia. Kaswal na binabali, mga linyang nabuo. Walang paninindigan, babalian ng buto. There ain't no insanity plea. I'm a be above the law. Ipapasa kamay ko ang batas, sasakalin ko amo mo. Taga Mindanao to, gago, di mo to kaya na mamain. Inubos ni Fukuda buong ilistrado, mas malakas bata sa amin. Panginoon, pasensya na sa agresibong panalangin. Magyabang ka lang ng chongkey dyan, pag uwi mo, tatamaan ka sa akin. Oh. Di niya alam ganito na ako kalakas, tulog ang gago, handa sa laban ng marahas, hurumintado, panguling makakalagpas, guho na nga to, wala na yung daang palabas, bugbog sarado.
Karangalang mapahiga sa dalamong kabaong kundi gagala mga strategies. Kaso ako'y aral na di mo kayang maisahan kasi di naman to artifice. Ako'y Mario de los Reyes, nagdidirect at nasa dulo ng ating script. Pasok sa kabaong magnifico, tapos itong masterpiece. Galing, lakas ni Marshall. Tangina, ang ano talaga, sa tingin ko hindi, ito, nasabi ko to sa prediction video ko, guys. Sa pagkakatanda ko na nasabi ko to, na yung gutom ni Marshall talaga, mararamdaman mo talaga eh. So, kung nakasubaybay kayo sa mga battles ni Marshall, meron siyang battle sa rap lines, may battle siya sa FRBL, but may battle siya sa Motus. 'Di ba? Battle sa rap lines against K-Trio. Battle niya sa FRBL, Joss. Battle niya sa ano yan? Motus. Yun lang, nakalimutan ko. Ano kalaban niya sa Motus? Search ko ba? Search ko, guys, ha. Search ko kung sino yung kalaban niya sa Motus. Wait lang. Saglit lang to. Da Vinci, guys. So, yung tatlong mga underground battles ni Marshall, mararamdaman mo talaga na mas aggressive na siya doon. Mas gutom talaga. And gaya nga ng sinabi ko sa prediction video ko doon sa Facebook na malaking tulong or nakatulong talaga kay Marshall yung mga battles sa underground para magkaroon ulit ng apoy sa magiging future battles niya dito sa flip top, at ayun ngayon nangyari, 'di ba? Lalo na kung napanood niyo yung tatlong battles na sinabi ko, yung effectivity niya sa small room or sa pit style, tangina solid eh. Mararamdaman mo talaga na sobrang diin. So yun lang. May slip ups man or may konting dumi man sa performance si Marshall, pero sa tingin ko all 3 rounds sa kanya to. 9-7 all 3 rounds. So ayun, that's 27-21. Doon lang talaga umikot eh sa mga nabanggit kong categories. Doon lang talaga. Angles, references, lyricism, technicalities, diba? Doon lang talaga umikot. And yung effectivity rin ng pinakasulat. And sa tingin ko kuha ni Marshall yun all 3 rounds. And that's it. So that's Syed versus Marshall. And sa tingin ko all 3 rounds to Marshall. Marshall Bonifacio versus Syed. Magalis po, guys. Kung nagustuhan niyo yung naman na yun, shout out sa mga pareho. Bottom Rado, 5-0. 5-0. Para kay Marshall. Yeah. Lagot pa kayo. Love kay Mark. Shoutout kay Batas. Love you. Salamat sa lahat. Salamat sa asawa ko, sa mga anak ko. Sa Type C Cafe. Yeah. Yo, Fruz, isa ako sa bumoto kay Marshall Bonifacio. Para sa akin, round 1, ginawa ko ng tabla. Pare sila ng intensity, ng lakas, ng pagpasok ng round nila. Tapos, 2 and 3, binigay ko kay Marshall. Ayun, isa ako sa bumoto kay Marshall. Yung round 1, doon ako medyo nahirapan ni Judge kasi yung mas maraming punchline si Marshall, pero para sa akin mas mabigat yung dala ni Syed. So feeling ko medyo tabla siya para sa akin. Hindi ko matimbang yung dami sa bigat eh. Yung round 2 naman, ayun, si Syed medyo nakulangan lang ako dun sa punchline kasi minsan may mga yun nga, mas marami siyang setup tapos parang hindi worth it yung landing ng punchline para sa ganung karaming setup. Medyo hindi ako fan ng ganun, so bawas sa akin ng points. Kay Marshall naman ganun pa rin.
yung dami ng punchline niya, every 2 lines po Oo, pasok tama, yung punchline niya, at may ibang flavor na rin, naglagay na rin siya ng jokes nung round 2. Round 3 naman, start ng round 3 ni Sayad, ayun, medyo nagkaroon ng stutter na konti, medyo nawala-wala. Dahil doon parang yung mga sunod yung mga sinabi Hindi na medyo effective. nawalan na rin ng power, kumbaga siya mismo nag-alangan na. Pero mabigat pa rin yung mga lines, may ilan pa rin kumpara sa ibang rounds niya. At kay Marshall naman, ayun, ganun pa rin, nagkaroon lang ng konting pause, pero sunod-sunod pa rin yung punchline at mas natripan ko yung material ni Marshall. So 2 and 3 Marshall. Yo, Husky nga pala. Siyempre, shoutouts nga pala sa kay Pete, no? Sa akin, ang binoto ko si Marshall. Bali, sa round 1, binigay ko kay Sayad. Kumbaga sa unang atake, mas pambasag, mas matalas. Okay. Although bitin, pero mas maraming naging pasok na mga linya. Kay Marshall naman, sakto lang din. Medyo lumamang lang din ng konti yung kay Sayad, no? Parehas silang maigsi yung banat, pero ayun nga, mas sa akin tumatak si Sayad sa 1. So sa 2, binigay ko kay Marshall. Ayun, halos tikit lang din. Kaso yun nga, medyo parang nawawala-wala, hindi mga siguradong atake. Yung third yun, binigay ko na kay Marshall, kahit na nawala din siya ng konti, pero yung mas pumasok na mga linya, mas marami yung kay Marshall, kaya ayun, binigay ko kay Marshall. Okay. Sana. 1 and 3 para sa akin tabla. Yung first round parang painit pa lang sila dun eh. Sa third round naman parang nagtatagpo yung mga, ang hirap po sigara ng third kasi parang second half nagtatagpo yung mga piyesa nila, pati yung klase ng atake. Para sa akin sa round 2 lang lumamang ng konti si Marshall sa punches tsaka sa intensity, kaya 1 and 3 tabla, 2 kay Marshall. Ako nga pala si Creeply, binoto ko si Marshall, pre. Sa totoo lang gusto ko sana manalo si Sayed kasi nakainuman ko siya eh. Kaso ang problema yun nga, parang yung round 1, bibigay ko sa kanya ng konting-konti lang. Mas natripan ko yung angulo niya doon sa, pag pinatay kita, misis mo magdederecho, parang galon. Pero yung round 2 sa round 3, halata na natin yung mga stutter ni Sayed doon. At lalo na yung round 3, pinakamalinaw na round sa akin na nakuha ni Marshall ay yung round 2, sa yung round 3 din pala, kaya siya binoto ko. So round 1 Sayed, 2-3 Marshall. Wala tayong kaparehas na all 3 rounds Marshall, pero yung 2 and 3 binigay nila ng malinaw kay Marshall, and sa tingin ko naman sobrang klaro nun. So siguro hindi ko lang talaga na-appreciate yung round 1 ni Sayad, kasi sabi nga ni Sinyo, hindi niya matansya kung bigat or dami, 'di ba? So sa tingin ko ang pinapalabas ni Sinyo sa part na yon is punto or punchlines, parang ganun. So ayun, sa tingin ko hindi ko lang talaga nagets yung mga punto ni Sayed doon. And ayun, sa tingin ko rin malinaw na nakuha ni Marshall yon all 3 rounds. That's a 27 to 21. So agree din ako sa sinabi ng ilang judges na nag-stutter man si Marshall dun sa third round, pero klarong-klaro yung bawi niya, 'di ba? So that's it. And after neto, Zaki versus Ban ang ina-next natin. Then wait natin kung upload or uploaded na ba. Hindi ko pa kasi na-check kung uploaded na ba yung last two battles ng Isa Buhay first round. Sana meron na para ma-review rin natin agad. Tapos balik tayo sa Moto siguro, or balik tayo sa mga request videos, 'di ba? Yun lang naman ang plano this sa month of June. Tignan natin kung ano yung magiging next plan sa mga susunod. So kung may mga request video kayo guys, i-comment nyo na, kasi feeling ko 5 na lang yung re-reviewin ko. Mabilis na lang yun. So yun lang. Kita-kits tayo sa next na review video mga kumag. Peace out.